Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Christian. Ronald Ano last name mo? Ronald Heckle. Ronald Oh, Heckle. Welcome to Heckle and Jive. At feeling ko, nakukulitan na yung mga tao sa mga pinag-uusapan natin. Lagi na lang impeachment, lagi na lang korupsyon, lagi na lang West Philippine Sea. Oo nga, yung ating mga tikapanood, hanggang ko na lang hanggang 16. Pero Ronald, I mean, sa tingin ko naman kailangan talaga natin tutukan itong mga ongoing na mga krisis na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang bansa ngayon, may krisis na nga na nangyayari ngayon Dahil for evil to prosper, no, good men will keep silent. Di ba? Yun yung mahalaga. Lalo na ngayon, Holy Week, papasok tayo sa Holy Week, mahalaga yung ganyang klaseng mensahe. Diba? Hindi pwede tayo manahimik. No? Kahit boys in the wilderness, no? Ay kinakailangan nating ipagpatuloy, no? Dahil mamimili na lang tayo dun sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Diba? Dapat meron namang puwersang alternatibo. At dun tayo papunta. Yun ang pinag-uusapan natin. At tingin mo ba, Ronald, ngayon ba, dumadami na ba sa tingin mo ang mga nagigising sa ating mga kababayan? Tingin ko dahil sa paglilibot ko hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang parte ng mundo sa ating mga OFW nabubusog yung puso ko sa mga nagigising, no, at sa naging aktibo. Sabi nila nabudol sila. Halos kalahati ng mga pinagsasalitaan ko mga dating DDS. Sabi nila talaga nabudol sila sa Paris nga. May 2 pastor pa na umiiyak. Sa Tokyo, may mga OFW na umiiyak. Oh, wow. Sabi nila, nagkamali sila. At yung recognition na yon ay very touching. No? Tingin ko dito rin marami dahil siyempre, yung height ng mga Duterte, 94-95% yung approval rating yan Ngayon, bumaba na sa less than 40. Ibig sabihin, malaki rin yung nawala. Pag-usapan nga natin itong mga survey na to. So, unang-una pag-usapan natin yung issue ng approval rating. Kasi may mga iba naniniwala na pag mataas ang approval rating, ibig sabihin, maganda yung trabaho na nagawa. May kaugnayan ba yung approval rating sa trabahong nagawa? Well, yes and no. Halimbawa, usually, ang Vice President, mas mataas sa Presidente dahil wala naman siyang masyadong responsibilidad. Ang sinisisi lagi yung Presidente. Okay. No? Ikalawa ay depende rin yan sa kanyang makinarya, lalo na sa social media, no, na pinapump-prime yung kanyang presence. No? Yeah. Kahit walang substance, basta presence lang. No? At siyempre, ikatlo yan, kung sino yung kanyang katapat. Sino ba yung kanyang rival? Halimbawa, ngayon, ang nagpakilala pa lang na presidentiable si Vice President Sara Duterte. Of course, mataas siya dahil wala pa naman nag-a-announce no? So maraming mga variables yung na-involved diyan. At ika-4, nakita naman natin in the past, karamihan doon sa tumaas ng nauna ay sa dulo ay gumuho. Siguro maliban sa isa, kay Arap. Na from start to finish ay mataas, no? Pero most ng mga tumakbo ay tawag doon, kabayong kapos. Diba? Yung nauna, yung sa karera, tapos sa dulo, kinapos. No? Ayun yung kwan. No? Okay. Pero sa akin, on top of the surveys, or at least pag tinignan yung mga surveys, nakikita ko talaga, with regards to the presidentiables, tama ka doon early lead, normally, pag nag-peak ka ng sobrang aga, mahirap yon. Yes. Kasi wala ka nang pupuntahan kundi pababa. Yes. Pero pagdating naman sa pinag-uusapan natin ng approval ratings tulad nung kay Digong na parang one of the highest approval ratings nung pag-alis siya sa kanyang termino, para sa akin, high approval rating does not equate to a good job necessarily. Correct. Kasi kadalasan, ang mga gumawa ng mga tama o nagdesisyon ng mahirap, yun yung mga gumawa ng mas marami nagawang maayos. Although, sa mata ng publiko, ayaw nila yon, pero yun ang tamang desisyon at tamang aksyon na ginawa ng isang presidente. Yes. Lalo na ngayon, sa panahon ng social media, sa panahon ng bagong universe ng social media, halimbawa, si Chris, pwedeng palabasin na pangit kahit magandang lalaki, di ba? Na okay lang na ako ay tawagin pangit dahil talaga namang pangit, di ba? Yung ibig sabihin kung hindi maayos yung makinarya mo sa social media, may pipinta ka na kahit hindi naman ikaw ganon.
Kumbaga yung facts pinapalitan to suit the truth or the narrative ng katotohanan na gusto nilang makita. Yes, dahil pwedeng gumawa sila ng isang contrived na video mo o contrived na picture, kahit hindi naman ikaw yon, paulit-ulitin nila, marami maniniwala. Kaya sinabi yan ng isang philosopher, French philosopher nung early 80s, si Baudrillard. No? Ang sabi nung gumawa siya ng libro, Simulation and Simulacra. Sinasabi niya, yung future will be about simulation. Not yung reality. Simulation ng katotohanan. No? Pero imagine mo, that was early 80s. Wala pang social media noon. No? Wala pang masyadong internet noon. Wala pang cellphones noon. No? Pero na-predict niya dahil nakita niya yung indications niyan. Actually, may mga nauna pa sa kanya. Sila Aldous Huxley, sila George Orwell. George Orwell, 1984. Sinabi nila, no? Sinabi na nila, even before World War II, this will be the future. A future of infinite choices. A future of infinite distractions. No, yung madidistract mo attention mo sa katotohanan. Malilito ka na. At nung 80s, nung binabasa ko yan, early 80s, sabi ko ba, paano pinanggalingan niya yung yung Matrix movies? Yes, I love the Matrix. Favorite movie yan. Parang sinasabi niya, ganyan lang kinabukasan. A simulation of reality na hindi mo na alam kung ano yung totoo. No? At tama ka doon, Ronald, kasi kung titignan mo, kung ano yung nakikita na sa social media kumpara sa nakikita na sa totoong buhay, ibang-iba, no? Yes. Ibang-iba ang nakikita ng tao dito pag nagsuscroll sila kumpara sa nakikita nila pag nakakausap nila yung mga tao. At ang nakakalungkot dito kasi, marami sa mga kababayan natin ay mabilis nga mabudol dahil dito. Hindi nila alam i-differentiate yung fact from fiction. Correct. No. Halimbawa, ngayon sinasabi nila, delikado tayo. Baka tayo ay bombahin ng Iran. No? May mga naniniwala kahit sobrang layo tayo, di ba? Yung ganun ba? May naniniwala nga, di ba, na magpapadala daw ng crudo ang isang prince or something sa isang Middle East country sa Davao lang. Naglabas nga ng statement ng Petronas sa Malaysia. No, walang ganyan kaming pinadala. No, naglabas sila talaga. Para lang i-counter yung fake news. Kasi hindi mo i-counter yun, may maniniwala. Tapos yung lumabas, kausap ni Baste, isang artista. Yun. Na parang Nigerian. Nigerian president. Tawa ako ng tawa. Ang dami naniwala. Talaga? Oo. Nakakagulat yun. Tapos 18 gas station sa Davao, nagsara dahil walang langis. Yun na nga no? Pero sila pinakalauna. No? Pero ang magic sa social media, may dumating na isang tanker, no? Galing sa Africa. Napumunta daw sa Davao. Galing sa Malaysia, galing sa Brunei. No? Napumunta. No? So kaya, parang bangkang papel yun. Oo nga. Pag makita mo nga AI at yung tao nga doon, isang character sa isang movie. Hindi nga totoong tao. Tawa ko lang tawa. No? Ako nalulungkot ako Ronald. Kasi para sa akin, kung isa sa mga sana naman wala sa ating mga viewers ang ganun. Pero kung may kilala kayong nabubudol, tulungan naman natin maliwanagan sila at matuto silang mag-diskarte naman kung ano ang fact from fiction. Kasi ang hirap, Ronald, kalabanan talaga ang pambubudol ngayon. Maraming nagkakalat pa rin ng fake news Ngayon nga ang lumalabas parang si Toby Tiangco nung isang araw, mahilig siya mag-interview ngayon Parang may sinabi siya na meron daw troll farm na ang Malacanang. Na nagkakalat daw ng mga balita. Pero pag tinignan mo, anong kampo ba ang mas madalas magkalat ng fake news? Kampo naman ng mga Duterte. Ang nakikita ko so far, unless mali ako wala pa naman ako nakikita sa kampo ni BBM na may nagkakalat ng fake news. Kaya hindi napapansin. So, ang ko doon is yung mga tulad ni Toby Tiangco at mga iba pang mga personalidad. Nakaalyado ng presidente. Kaalyado daw. Kamag-anak pa yung asawa. Yun na nga Diba? Yun yung nakakalungkot. Tapos parang pro-Sara ang dating niya ngayon. No? Pero hindi, in denial siya, diba? Sabi nga niya, hindi daw siya DDS. Parang yung sinabi ni Robin Hood Padilla kahapon. Dinedepensahan niya si Guanzon. Paano binabanatan si Guanzon? Dahil tawag ni Guanzon sa sarili niya, Dilawan. Ang sabi ni Robin Hood Padilla, ba't yung binabanatan yan?
Na bakit? Dahil sinabi niya dilawan siya. Oo, dahil kung naman yan, pwede namang ang DDS ay dilawan at the same time. Sabi niya, parang yung partido namin, PDP Laban. Nagsimula yan kay Cory. So, yung mga dilawan ay mga DDS at yung mga DDS ay dilawan. Wow. Dahil hindi kayo nag-aaral ng kasaysayan. No, sabi niya gano'n, na-lecturean patuloy kayo. Nako, tungkol sa kasaysayan, di ba? Ronald. Imagine mo yung gano'ng klaseng. Pero counter na natin yun ngayon. Anong explanation? Eh, Robin, makinig ka. Kahit Matuto. naman si Marcos, nagsimula yan, Liberal Party. Yes. Nung hindi siya napili, lumipat siya sa nasyonalista. Diba? At nung naging diktador siya, pati nasyonalista iniwan niya. Diba? So, yan naman ang problema sa party system sa Pilipinas. Nagbabago yan almost overnight. Dahil hindi tunay ang mga partido rito. Diba? Katulad yung PDP Laban, nag-away dyan, diba? Umabot sa Supreme Court yan. Sino ba ang tunay na PDP Laban? Ang mahalaga dyan, hindi yung pangalan, yung essence. Diba? Ginamit lang niya ni Digong dati dahil wala siyang partido. Yep. Diba? Ang sabi pa nga ni Robin Hood, kahit naman si Digong, naging liberal dati. So, ang dami ng gano'n, no? Na mga interpretasyon niya. Parang, hello, nile-lecturean tayo, no? Sa party system at saka sa kasaysayan, no? Ang kanya mahalaga dyan, substance, no? Kaya, kung titignan mo PDP Laban, hindi na ito yung PDP Laban dati na pro-human rights, pro-democracy, no, pro-decency. Ito yung PDP Laban nila na binahaboy na nila ng husto. Yeah. Nilagay na nila sa puwersa ng kasamaan at kadiliman. Ayun no? na nga Pero pag tinignan mo, Ronald, hindi naman ikaw yung kausap ni Robin Hood Kausap niya yung mga kababayan natin na para malinlang sila. Correct. Yun ang Pero, audience pero talaga. imaginein mo, sasabihin niya, yung mga dilawan, DDS yan. At yung mga DDS, dilawan. Parang sobra namang stretching yon, di ba? Ibig sabihin, kahit yung mga base mo, parang, magising naman kayo. No? Ayun na nga Meron naman, alam naman natin ang fake news, pero meron namang sobrang fake news, di ba? Ayun na nga Pero, baka matawag na tayong sobrang bobo niyan. Okay lang matawag na bobo, pero yung sobrang bobo, sobra ngayon. Pero hindi ba mahirap yung mga nangyayari ngayon tulad sa ginagawa nga ni Rowena Guanzon? Si Rowena Guanzon, in denial din. In DDS din yan. Tingin ko hindi siya in denial. Malinaw sa kanya kung ano siya. No? Ano ba siya? DDS, pinapackage lang niya na siya ay pinklawan dahil alam niya, gusto niya kumuha ng simpatsya at suporta sa bawat kampo o sa lahat ng kampo. Pero hindi mo pwedeng gawin yun no? Sige nga, tanong natin sa ating mga audience ngayon. Meron ba sa inyo na naniniwala na si Rowena Guanzon ay isang tunay na pinklawan, dilawan, pink, o naniniwala sa mga values ng mga tunay na pink o dilaw o mga liberal? O kaya ano lang siya, nagwi-window dressing? Ang tawag ko sa kanya, no? Ito opportunista. Correct. Di ba nung nakita mo nung September 21 rally last year, pumunta siya sa EDSA. May dala siyang buhaya. Diba? Oo nga pala. Pinagsisisigawan siya ng mga kabataan, ng mga estudyante. Di ba? Pinagsisisigawan siya dahil alam nila ito ay nagpapangkap. At kanya hindi yan yung mga katulad natin na organisado, no, matagal na sa kalsada. Ito yung mga ordinaryong mga kabataan, no, na hindi naman politicized pa. Yeah. Pero kahit sila, hindi malilin lang. Pinagsisigawan siya, tsaka si Chavit Singson, at pinapaalis sila sa rally. Dahil malinaw na sila ay nagpapanggap. Kahit may dala siyang buhaya. No, yun yung kanyang parang kontra buhaya siya. Pero nung nakita ng mga kabataan, parang, kamukha niya yung buhaya. Yun. Kaya pinagsisigawan siya. So, meron namang hindi na nalilin lang, no? Sana lang mas dumami. Yes. At sana, yung mga nabudol na nandun pa sa kampo nila, magsimula ng magising. Kaya ang problema natin, hindi tayo mapatahimik Oo nga. Kahit dapat nagbabakasyon tayo ngayon, no? Ay kailangan pa na nating ipaalala sa mga tao itong mga ganitong fake news. Pero mo, sasabihin ni Robin Hood na yung mga dilawan ay DDS at yung mga DDS ay mga dilawan. Siguro na lang, klaruhin ko na lang na alam mo, ang malaking pinagkaiba ng DDS sa dilawan. Kasi ang DDS gusto ng patayan,
No? They actually love the idea of killing people. Yes. Okay, ito mga pinag-uusapan ko yung mga die-hard talaga ha. Yes. Hindi yung mga regular na supporters ni Duterte. Katulad ni Juan, Chinador, Ambassador of Jesus Christ, Ayun. Alan Peter. Siya yung nagdepensa sa tokhang sa United Nations. Oo nga. No? Hanggang ngayon, no? Pinapangatawanan niya. Yan yung mga talagang wag mo nang i-convert, wag mo nang mulatin. Wala pag-asa na yun eh. Yung mga ganun. Diba? Although, teka, wala na bang pag-asa yung mga ganun? Napaisip tuloy ako. Teka lang. Kasi meron namang mga dating DDS, yung mga DDDS, na ngayon ay mukhang hindi na DDS. Tulad ni Jean Magno. Yeah. Okay yun. Okay yung mga ganun. Pero yung mga, halimbawa, talagang ginastify ang pataya. Yun nga dapat ang parusahan yun, di ba? Di ba? Yung mga talagang ginastify at sumama sa plunder. Yun pa. Di ba? Oo. Dapat ng parusahan yun, di ba? Saka yung mga yung mga espiya na sumuporta sa China. Yun. Na ngayon ay nididiscover na. Tingin mo ba, na lang yan, yung tapik na lang sa wrist, no? Yung gano'n na lang, Yeah. okay na tayo. Yung Hindi ganun. pwede. Di ba? May mga pwedeng lumipat, may mga hindi na pwede kahit gusto nilang lumipat. Talaga? Wala nang recourse para makabalik? Ganon? Dapat may hustisya muna. Di ba? Dapat parusahan muna. Di ba? Parang si Matubato na sinabi niya, tetestigo ako dito sa patayan na inutos ni Digong at ng kanyang mga kasama. At hindi ako hihingi ng redemption. Yeah. Hindi ako hihingi ng special treatment. Ikulong niyo ako. Hindi ako magte-testify para lamang ako ay mabigyan ng immunity. Hindi. No? Sinisingil ako ng aking kaluluwa. Hindi ako makatulog. Doon sa aking mga pinatay. No? Kaya ngayon, nandun siya sa ICC as a witness. At hindi siya humihingi ng immunity. Yeah. Wow. No? Sabi niya, pagbalik ko dyan, kulong niyo ako sa aking mga ginawa. May mga ganun eh, no? May mga ganun. Alam mo, Ronald, pag tinignan mo, no, papunta na tayo ngayon sa panahon kung saan magkakaroon na sana ng hustisya, ICC in a few weeks. Plunder sa ombudsman. Yung sa ombudsman. Pero yung sa ombudsman, ayaw ko lang, Ronald, sa akin, etong si Boying Remulla kasi paminsan-minsan ito na naman siya. Tapos na ang March. Nasa April na tayo. May bago na siyang binigay na deadline ngayon. Nangyari ngayon. Yung ba alam? Ano? Ang dami ng kinasuhan at kinulong. Today lang. Ha? Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun. April Fools kasi. Oo nga, alam ko. Alam mo, dami nagpadala sa akin. Tawa ka ng tawa. Hindi, pero Ronald, di ba? Yun ang nakakalungkot talaga. Yung ginagawa. Baka mamaya nga mag-state na si Ombudsman Remulla. Baka magkaroon nga talaga ng April Fools na nga yung ginagawa niya. Sino yung fool? Sino yung tinatarantado niya sa kanyang mga statements na first quarter may makukulong? Sinabi na niya, noong December meron. Ngayon first quarter meron. Wala pa rin. O ngayon may bago na siyang deadline. Sa May something, meron daw makukulong. Pambira naman. Anong advice mabibigay mo kay Ombudsman Remulla? Shut up na lang. Ombudsman, no? Nagkaroon ka na ng krisis sa iyong kalusugan, no? Sana yan ay wake-up call na lahat tayo ay kinakaharap yung ating mortality everyday, no? So, everyday, dapat ang tignan natin, paano tayo makakagawa ng mabuti? Dahil pwede tayo mawala bukas eh. Totoo. Diba? At ikaw, more than anyone, ay naranasan yan. Diba? Na yung isang karamdaman na napakaseryoso. Pero, nalampasan mo yan. Pero dapat yan, wake-up call na we can go anytime. Diba? At dahil dyan, we have to leave this place much better than yung inabutan natin. Diba? Yun yung mensahe sa ating lahat. Hindi lang kay Ombudsman. No? Pero kay Ombudsman, mahalaga yan dahil itong nakaraang 2 taon ay nagkaroon siya ng mga defining moment sa kalusugan. At sana ma-define yan dito sa kanyang magiging desisyon kahapon. Yes. Hindi ngayon, hindi bukas, kahapon. No? Pero, sige, in fairness naman to Ombudsman Remulla, tingin ko naman may ginagawa siya kasi may mga nagawa naman siya na. Problema lang ay siguro dapat hinay-hinay sa mga deklarasyon, sa mga deadlines, at gawin na lang niya yung trabaho niya o kaya wag siya magbibigay ng deadline na hindi sigurado, na hindi niya matutupad kasi ang pangit tignan sa Sabi kanya. Sabi nga ni former Senate President Drilon, kung tinanong niya, advisean ko siya, hindi yan ganyang kadali. Because of our judicial system.
Yeah. na napakahina at napaka-flawed. Yun ang sabi sa akin ni Senate President Drilon, no? Sabi niya, mali naman in the first place yung kanilang pagbigay ng target. Yes. Hindi ganun kadali yun, no? Yeah. Saka yung preparation pa lang para magsampa ng kaso, mahabang proseso yan eh. Pero having said that, syempre importante din na medyo madaliin din nga nila. Correct. Kasi nga hindi makapag-aantay ang taong bayan dito eh. At saka wine-weaponize yan ng mga corrupt din. Yep. 'Di ba? Para namang itong mga Duterte ay hindi na implicate sa Parmali. Parang hindi na implicate sa 51 billion na nakuha ni Pulong sa kanyang distrito. Parang hindi na implicate dun sa DepEd scandal. Parang hindi na implicate dun sa overpriced Sinovac vaccines, etc. etc. Yung libo-libong flood control projects nung panahon nila. Oo nga. No? Kaya okay lang na ma-raise itong corruption, pero parang the messenger should be right. Yeah. Hindi sila yung right messenger. Para nagmamalinis sila. Pero wine-weaponize na nila. Yes. Dahil nga walang nakukulong eh. At saka, No? mismo di ba, ayan na naman si Toby Tiangco, yun naman, mema siya, na sinabi nga niya na pag si Sara manalo, makukulong daw ang lahat ng korap, wala daw areglo, kaya takot silang manalo si Sara. Ang layo nun sa katotohanan eh, di ba? Yun na nga eh. Pero nakakapagtaka, dahil ito sila Sara, issue ng corruption, pero hindi naman sila nagsasampa ng kaso. Oo nga. Yung impeachment na sinampa nila, umatras sila. Oo Meron pa silang hatak-hatak na maleta, di ba? Nakita mo? Kung pa-file daw sila, walang nag-endorse, walang nag-file, no? Tapos ngayon, reklamo sila ng reklamo. Puro forma lang pala sila. Totoo. At saka hindi lang yun eh. Hindi siya makasagot sa sarili niyang issues ng korupsyon. Alam mo, Toby Tiangco, ang hirap talaga magsabi na 1,000,000% na sigurado ka na walang areglo pagdating kay Sara Duterte dahil siya mismo si Sara Duterte. Alam mo ba na meron siyang issue sa korupsyon ngayon? Correct. Parang bulag ba si Toby Tiangco? Hindi ko alam eh. Parang pinalalabas siya na malinis yung si Sara Duterte. Walang issue sa impeachment. At kaya lang daw ginagawa ang impeachment dahil daw pamumulitika? Dahil daw tatakbong presidente si Sara Duterte, kaya lang daw ginagawa itong impeachment? Pambihira naman yung ganung logic, ano? At saka, pero ang problema nga, kaya kailangan natin pag-usapan to kasi nga marami sa mga kababayan natin ay pwedeng mabudol dyan sa ganyang pag-iisip na kahit na logical fallacy. No? Kaya nga, whether you like it or not, kahit pagod na tayo at punong-puno na ng mga banat, kailangan natin ipagpatuloy ito dahil hindi naman ganun karami nagpapaliwanag ng ganito, di ba? Totoo yun. At hindi naman sa binubuhat ko yung ating sariling bangko. Hindi naman masyado, konti lang. Kaya nga aliliit na muscle natin eh. Hindi tayo nagbubuhat ng sariling bangko. Hindi tulad ng iba dyan. Meron nga dyan. Totoo. So Ronald, ganito. Sige. So, aabot na nga tayo sa punto ngayon where the exciting part parating na. Sa ICC, ipepresenta na yung matatapos na yung confirmation hearing. Yes, yung ebidensya. Next month. Next month. Matutuloy na yung actual impeachment. Lalabas na yung mga ebidensya. Next month. Yeah, si Ramil Madriaga. Next month, hindi. April. Si Ramil Madriaga haharap na sa Kongreso, sa Committee on Justice. Yes. Pero sa akin, sasabihin ko lang, Ronald, at sa mga viewers natin, para sa akin, importante kasi na himayin nila at i-test nila at i-vet yung credibility ni Ramil Madriaga. Importante yon. At ako naman, I am on the fence on this one. Gusto ko marinig yung testigo, yung kanyang testimonya, yung salaysay niya. Gusto ko marinig at kailangan nilang kailangan poke holes at it para makita natin kung totoo, kung matibay, at kung may corroborative evidence. Yung bank accounts ni Sara tsaka ng kanyang pamilya, gusto mo makita? Yun na nga gusto ko makita Pero nakapagtataka nga, bakit ang ating Congress hindi pa nila sinusupina yung bank records? Ang sabi naman ni Terry Redon, dahil daw mas mabilis isupina yung galing sa SEC, galing sa Ombudsman. Yung sinaset nila yung template. Yes, tapos para doon sa susunod na subpoena. Pwedeng yun sa trial na ipepresenta. So kumbaga parang ano yan chapter by chapter para pa-exciting para may bala ka pa. Parang yung international warrant ni Bato, di ba? Meron ba talaga yun? Hindi pa natin nakikita pero nagtatago na, di ba? Ayun na nga. Ronald, nalulungkot ako dyan diba? na April na tayo tapos nung si Bato hindi pa sumisipot sa trabaho since last year. Pero nasusweldohan siya na magkano? 300,000+ buwan-buwan. Correct. Pero mahiya ka naman, Bato. Correct, di ba? Tapos sa sinasabi mo,
na exciting part na ito. Oo nga. Dahil lagi nga natin sinasabi, 2028 will happen in 2026. Yes. Impeachment, ICC, big fish, Yeah. makukulong ba o hindi. Itong hindi pa natin napag-uusapan, yung Code of Conduct dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Pag-uusapan yan at pagdidesisyonan dito sa ASEAN Summit sa November. No? At dito sa gagawin niya mga preparasyon dyan sa Pilipinas. Halimbawa sa Cebu, sa Mayo. Makikita natin, tayo ba ay ibebenta ng ating gobyerno o hindi? Papangatawanan ba ng ating gobyerno yung ating victory sa UNCLOS at yung ating EEZ o hindi? Tayo ba ay magjo-joint exploration in favor of China o hindi? Imagine mo magjo-joint exploration tayo sa aggressor, sa invader. Parang nakakatawa eh. No? Kaya lahat yan mangyayari in the next few months. Yes. Kaya napakahalaga nitong taong ito, nitong parating na mga buwan. Yeah, itong taon na itong 2026 talaga will make or break BBM's administration. Tama. Dito mo malalaman, depende sa mga kilos niya at mga desisyon niya. Or hindi kilos. Oo, kung ano mangyayari sa 2028. Correct. At ang takot ko lang kasi, sana talaga may nag-a-advise kay BBM. Kasi kung wala, pwede tayo na mag-advise. Sana na mapanood niya to, na kailangan first of all, may makulong talaga. Kailangan may makasuhan at makulong with finality sa mga dami ng korupsyon at mga kurakot dyan sa gobyerno. Number 1. Number 2, importante, yung impeachment. Whether ma-convict si Sara o hindi, kailangan matuloy yan at mailabas yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Kasi, syempre, hindi na hawak ng presidente yan. To a certain extent, hawak ng Senado yan. Ngayon, ang hamon natin sa Senado ay kailangan magdesisyon sila base sa ebidensya, hindi dahil sa kanilang political alliances. Sunod naman, yung sa West Philippine Sea issue. Para sa akin, Ronald, I wanna be fair. Na if, for example, nag-meeting si na BBM, closed-door meeting naman to, hindi naman natin alam ano nangyayari dito, nasabihin niya, China, ganito, pwede bang wag na kayo nagpapatrol, wag na yung in-exploit yung mga EEZ areas namin at yung mga malapit sa lugar namin, back off, and let's see if we can make a deal. Kayo mag-invest ng pera o I'll give you a share of this under Philippine laws. Yes. Kung magawa niyo yun, would that be acceptable for you? No. No. Una ay isama mo naman sa requirements. Umalis naman yung military bases nyo sa aming teritoryo. Yung artificial islands or military within our EEZ. Ikalawa, pwede ba natin i-explore yung exploration also with other countries? Paano? Ang problema sa China, kukuha sila ng drilling equipments. Kukuha sila ng pondo, di ba? Right. Di-drill sila, partnership kunyari sa atin. Kung sabihin nila, amin na lahat ito, ano magagawa mo? Okay. Sasampa ka uli ng kaso? No? Alam mo naman, hindi ganun sabi nga ng ating armed forces kahapon, hindi naman trustworthy ang China dyan. Wala naman. No? Ikalawa, alam mo ang sabi ng China sa atin? Dito sa oil exploration? Open kami, pero hindi kayo sincere eh. Wow. Tayo pang hindi sincere. Diba dito pa lang nakikita mo na eh. Ano yung trato sa atin? Kaya malalim at yung aking reservation dyan. Sige. How about this, Ronald? Sige. Sang-ayon ka ba na at least i-open yung idea of a joint exploration with any of our ASEAN members, whoever can give us the best deal. Tama. At least parang bidding. Yun ang sinasabi ko, di ba? Biro mo, ang exploration sa isa lang, invader pa, aggressor pa, at wala pang track record ng sincerity. Tayo pa ngayon ang insincere. Yun ang masama. Nakakatawa, diba? Sa atin pa walang tiwala. Diba? Tayo na nga binubuli. Atin pa walang tiwala. Diba? Kasi tama ka naman doon. Sige, so sabagay, kasi pwede naman mag-partner with Malaysia. Na they have already drilling facilities and mining facilities to be able to extract the oil. So pwede sila. Pumunta tayo sa website ng China. Anong sinasabi nila sa joint exploration? Sila ang may majority control. Nasa website nila, pupunta ka. Global Times, etc. Yun ang sinasabi nila. Sabi nga ni Justice Carpio, huwag naman tayo pabudol, di ba? Tignan mo yung naging history ng joint exploration with the Duterte government. Na pro-China na. Pro-China na. Ginawa na nila yan. Hindi na tuloy. Bakit? Dahil hindi nagkasundo. Sino ba ang may majority share dyan? Dahil labag yan sa ating konstitusyon. Labag yan sa ating mga batas. Labag yan sa ating victory sa UNCLOS.
Tingin mo papayag ang China na tayo ang majority? Hindi yung papayag. Kaya nga. Kaya non-starter yan eh. Diba? So, okay. Oo. So, kaya hindi ko maintindihan ano yung sinasabing joint exploration, no? Kaya hindi ko maintindihan. Kaya yung column ko ngayon sa Philippine Star ngayon, joint exploration, di wow. Yung title ko. Okay. Okay, sige, kung ganun, sige, naintindihan ko na kung saan ka nanggagaling sa issue ng West Philippine Sea at ng China. Pero yung sa islands, artificial islands, di ba, pag tinignan mo kasi yung exclusive economic zone, pinag-uusapan natin is bodies of water. Yes. Hindi islands. Yes, pero ang ginawa nila, yung bato, ginawa nilang isla. Ayun. At ginawa nilang military base nila sa loob ng ating EEZ. So in other may words, runway, may submarine silos, may missile systems, etc. Ano ba naman yun, di ba? Sa ating teritoryo. Tapos, bibigyan mo sila ng kapangyarihan sa joint exploration. Hindi, baka magtayo sila ng artificial islands na military base doon sa paligid ng oil rig, di ba? Tapos justify nila yan na kailangan ng military presence. Anong ginawa ng Vietnam? Doon sa contested area nila with China. Nag-drill sila. On their own. Diba? Anong ginawa ng China? Ay, pinapaalis sila. Wala. Hindi sila umalis. Anong ginawa ng Malaysia doon sa contested island? Sa contested territory. Nag-drill sila. Pinapaalis sila ng China. Hindi sila umalis. Tayo, nag-attempt sa ating reed bank. Pinaalis tayo. Di umalis tayo. Kaya nga, di ba dapat sisihin ng China na kung natuloy yung ating drilling, kung hindi tayo itinaboy, baka hindi ganyan ang problema natin sa langis. Sino bang may... Diba? That was 10 years ago, no? 8 years ago, no? Parang nalulungkot ako kasi nung panahon ni Duterte, parang tinuruan ni Duterte ang ating mga kababayan maging duwag. Tulad nila. Tapos sobrang tapang daw sila, di ba? Sobrang bully. Yung pala, takot sa mas malaking bully. Yun ang nakikita ko naman sa lahat ng bully eh. Bullies are afraid of... bigger bullies. Yes, ganun yan. Gusto lang nilang pagsamantalahan at abusuhin yung mga alam nilang kaya nila. Pero kung di nila kaya, duwag yung mga yan eh. Takot naman sila, kitang-kita naman eh. Kaya dito, pinapaliwanag natin yung mga masalimuot na issue yan sa simpleng bagay. Para maunawaan ng ating 16 na nakikinig sa atin. Ito yan, di ba? Ito yan, no? So, pag ganun, Ronald, yung mga pangyayaring to, no? Paano ba dapat tinitingnan to ng ating mga kababayan para hindi sila mabudol? Saan ba nila dapat makuha yung mga impormasyon nila? Impormasyon lang ba ngayon? Kasi kahit ang news media ngayon, ang napansin ko lang sa mga ibang news media, they're very neutral at yun nga gusto mangyari ng mga fake news na dapat neutral ka. Bakit daw hindi tayo neutral? Bias daw tayo. Pero paano ba dapat tinitignan ng mga balita ngayon? Kailangan ba tignan na neutral o kailangan ba tignan sa lens ng isa o kabilaang panig? Anong dapat Hindi, gagawin? una magsimula ka sa iyong sariling pamantayan. Paggising mo sa umaga, pagtingin mo sa mga anak mo, mga apo mo, ano ba yung makakabuti sa kanila? Di ba? Makakabuti ba itong China? No? Makakabuti ba itong tokhang? Makakabuti ba itong corruption? Yun yung, ibig sabihin, yung neutrality mo, no, ay sa pagtingin ng iba't ibang mga punto. Pero, kailangan kang mamili ng punto mo. Dahil meron kang pamantayan, meron kang prinsipyo. Yun ang una. No? Halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano, parating ng Holy Week, ano ba yung nakalagay dyan? Huwag papatay, huwag magnanakaw, et cetera. Very basic. So, ito bang mga ito ay pumapatay? Ito bang ito ay nagnanakaw? Diba? Simple yan eh. Halimbawa, mamayang alas 4:30, for the first time, mag-guest sa akin si Cardinal Ambo sa StoryCon. Okay. So, papaliwanag niya. Dahil hindi naman yung spirituality ay hindi hiwalay sa katawan. Ipapaliwanag niya bilang Katoliko, bilang Kristiyano, bilang simbahan. Ano ba ang posisyon natin sa mga issues na ito? No? Sa impunity, sa dynasty, sa corruption, sa invasion. Ano bang posisyon diyan? Hindi nakikialam directly ang simbahan sa politika. Pero meron silang prinsipyo na dapat gumabay sa ating pagpapasya. Ganun din ang bawat Pilipino. Ano ba yung gagabay sa kanila? Ano ba yung kinabukasan na karapat dapat sa kanilang pamilya, sa kanilang kapitbahay,
sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Yun ang dapat maging batayan. Alam mo, Ronald, nakakalungkot kasi ang simple na nga nung 10 Commandments sa yun, di ba? Huwag pumatay, huwag magnakaw. Pero ang dami sa ating mga kababayan, milyon-milyon pa ang bumoboto sa mga mamamatay tao, mga korap, mga magnanakaw, di ba? Oo. Pero again, having said that, at least nakita ko naman na itong huling eleksyon, yung sa Medyo nababawasan na. Oo, medyo nagbabago na yung ihip ng hangin. Mabagal, pero kahit papaano may pagbabago. Tingin ko, dumadami na nga at lalo pang aabot tayo sa punto na parang magkakaroon ng correction. Yes. At ang ginagawa natin, tumutulong tayo in our own small way. Yes. Yung 16, sana maging 21. Di ba? Yung madagdagan, di ba? Oo. At patuloy natin gagawin ito kahit pagod tayo, kahit wala tayo kinikita, Oo nga. di ba? Kahit, sabi kasi, bayaran daw tayo. No? Alam mo, gusto ko malaman, nasaan yung kinukuha na ng bayad, di ba? Oo nga, sino kumukuha ng bayad na yun? Hindi umabot sa atin eh. Di ba? Pihira talaga eh. Kakampi daw natin ganito, kakampi daw natin. Lahat binabanatan natin eh. Oo nga. Di ba nila napapanood yung ating mga podcast? Ay, hindi, selective lang talaga ang Alam mo naman, mental gymnastics talaga ang ginagamit ng mga tao na may gustong gawing kalokohan eh. 'Di ba? So, okay, so ang ganda nung sinabi mo na prinsipyo talaga, yung sarili mong Batayan. prinsipyo. Yan ang batayan. Oo, tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ano kang klaseng tao kasi nakikita kong nangyayari sa mundo natin ngayon Kahit na tama o mali, pag nilagyan mo na ng pangalan, ang mali nagiging tama, ang tama nagiging mali. Pag nilagyan mo ng pangalan, ang mga mabuting tao minamasama, ang mga masasamang tao ay ginagawang mabuti. Yes. At hintayin nyo, going into the 2028 defining election, no? This year, susulput na yung alternatibo sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Hintayin nyo po. At dapat bahagi kayo niyan. Dahil dapat hindi kayo kasama sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Parating na po. At tayo ang dapat maging pamantayan niyan. Titigan nyo sa mata ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga kaibigan. Ano ba yung karapat dapat para sa kanila? Diba? Yun ang ating puwersa na susulpot at nagsisimula ng sumulpot. Sabi mo nga, last midterm election, nagsimula na. At dapat dumami pa yan this year. Yes. At sa akin, kaya sobrang importante yung trabaho ng administrasyon para ayusin yung trabaho nila dahil kung paano nila gagawin itong trabaho nila will define what will happen in 2028. Yes. It will affect what will happen in 2028. Kasi pag na-weaponize itong non-performance ng administrasyon, mahihirapan tayo sa laban na to. Pero importante din sa mga tunay na oposisyon ay magsalita din sila. Kasi hindi na sapat na basta na lang tahimik na lang sa harapan ng kadiliman at kasamaan. Kailangan magsalita. Kailangan ilagay mo yung sarili mo sa kung ano, paalam mo sa taong bayan kung ano ba yung posisyon mo talaga sa mga issue na to. Tulad nga sinabi mo, di ba? Parang ang tahimik ng mga dapat na hindi tahimik. Pero sa Kongreso, in fairness para sa akin yung mga tunay na oposisyon doon, nagsasalita, lumalaban, tulad ni Laila de Lima, tulad ni Percy Denia, tulad ni Chel Diokno. Nandun nga sila sa town hall meeting sa Puerto Princesa, kaharap 3,000 mangingisda, 3,000 kabataan, mga sundalo, mga Coast Guard, mga tao sa gobyerno, 3,000 kaharap for the first time. For the first time. Yung Senate Foreign Affairs Committee Chairman, Erwin Tulfo, yung West Philippine Sea Committee sa Kongreso, Congressman Oreta, at 8 o 9 na congressman do sa West Philippine Sea Block. For the first time, nagsama-sama sila at kinaharap nila yung ating mga frontliners. Yan sila Chel Diokno. Wow. Yan sila Percy Sandanya. Diba? Yung mga binabanggit mo. At saka sa Senado naman, ang nakikita ko lang naman doon na nagsasalita, matapang na nagsasalita laban sa kadiliman at kasamaan ay si Risa Ontiveros at si Kiko Pangilinan. Medyo nag-iba na. Ngayon bumabanat na. May mga maaasim na salita na lumalabas sa kanyang bibig. At baka sumama doon sa convoy sa May sa katapusan, April 30, May
1, May 2, May 3, baka sumama siya doon sa convoy sa Pag-asa. Ay, okay. Good. Sige, Oo. para naman fair sa ating mga senador. In fairness naman kay Senator Lacson, at least siya din, bumabanat na. Pag may mga bumabara sa kanya, tulad din ng Marcoleta, bumabanat na siya, hindi na siya pumapayag na makapagsalita itong mga tumatahol na to eh. Huwag na tayo mag-ubos ng oras para i-convert yung mga manyakis. Okay. No? Yung mga manyakis, no? Alam mo na kung sino sila, no? Tago na lang natin sila sa pangalang Suntay at saka Tupaksyo at saka Sasot, no? Mga plunderer. No? Mga plunderer. tago natin sa pangalan Diba? nino. Kaninong pangalan? Ay, nakakaso ngayon sa ombudsman, Bongo, 'di ba? Et cetera. At mga mamamatay tao. Yung mga mass murderer. Alam na natin kung sino yung mga nagtatago ngayon. Di ba? At yung isa nandun na sa ICC. At yung kanyang kamag-anak ay nagtetrete na papapatayin yung presidente at saka kanyang pamilya. Di ba? Di ba? So itong mga mga chinador. Huwag mo na, huwag ka na mag-ubos ng oras para i-convert yan. Di ba? Mag-focus na tayo dun sa mga naniniwala sa kanila. Yes. So, yun ang ating paliwanagan. No? Sige. Huwag tayo magsalita sa converted na, sa choir. Doon tayo sa mga hindi pa. Sige, Ronald. So kung gano'n, Ronald, alam mo na maraming mga supporters ni Duterte na nakikinig sa ating mga programa. Salamat. At marami sa kanila ay nagko-comment sa comment section. May mga iba, matitino yung comment. May iba, pang-iinsulto lang ginagawa. Pero, palagi ko kasi sabi, hindi naman sila yung kalaban eh. AI na kasi ang trolls ngayon eh. May iba nga. Totoo, bayaran nga. May iba, di ba? Pero yung mga sabihin natin na totoong na nalilinlang lang nga, na hindi lang nila alam na isa pala sila sa mga nalilinlang. Anong mensahe natin para dito sa mga Duterte supporters na kababayan din natin? Kasama natin sa laban na to kung tutuusin eh. Anong mensahe mo para sa kanila, Well, Ronald? una, sabi nga ni Kabayan, Noli de Castro, hoy, gising! No? No? Ikalawa, magnilay tayo itong parating na Holy Week. Yung mga pinag-uusapan natin. Yun. Magnilay tayo. Okay. No? Pasko, ang tawag dyan ay Pasko ng pagkabuhay. Okay. No? Ano yung karapat-dapat? Ano yung future na mahalaga sa ating bansa at sa susunod na henerasyon? Diyan natin idikit yung Pasko ng pagkabuhay. Diba? Sa kabila ng sobrang daming krisis, no, na nakapako tayo sa krus. Diba? Impunity, no? Corruption, invasion, diba? Sa kabila niyan, nakapako tayo sa krus eh. Oo nga. Paano tayo magkakaroon ng redemption? Yun yung mensahe ng linggo ng pagkabuhay. Pagkatapos ng Biyernes Santo, lumaya si Kristo. Yun yung kanyang halimbawa na sinasabi sa atin. Na sa kabila ng pagkapako sa krus, sa kabila ng torture, no? Yung crown of thorns, no? Ay pwede tayong lumaya. Yun yung mensahe ng redemption. Baka makalimutan natin. No? Yung daan papunta sa redemption ay hindi magaan, madali na daan katulad ng mga nepo babies. No? Yung daan diyan, yung passion and death ni Kristo, no? Ay mahirap. Punong-puno ng panganib. Pero ang kanyang mensahe, pwede tayong lumaya. Pwedeng magkaroon ng Pasko ng pagkabuhay. Yun. Baka makalimutan natin yan. Ako, siguro mensahe ko lang sa mga supporters ni Duterte, ay, alam nyo, meron pa kayong pagkakataon at pwede namang aminin kung nagkamali eh. Kasi sa totoo lang, kahit naman sabi mo sa nakaraan na naniwala ka kay Duterte, pero pag binubudol ka pa hanggang ngayon, tapos naniniwala ka pa rin, ikaw na yung may kasalanan nun. Di ba? Wala na tayong magagawa eh. Kasi nasa sayo naman yan kung sino ba't paniniwalaan mo. Tanungin mo lang sa sarili mo, ano ba ang pinaglalaban mo na sinusuporta mo pa ang isang mamamatay tao at isang korap, abusadong pamilya. Kitang-kita naman sa sarili nating mga mata na yung ginawa niya ay mali. Ngayon, kung gusto mo malaman kung tama pa ba yung pag-iisip mo, hindi, tanggalin mo yung mga pangalan. Tanggalin mo lang. Tignan mo lang yung kilos ng isang tao, yung pag-iisip niya, yung pananalita niya. Yun lang, walang pangalan. Subukan mo yan, tanggalin mo yung pangalan ni Duterte, tanungin mo sarili mo, pag ito may pinatay, tama pa ba to? Pag ito ay nagnanakaw, tama pa ba to? Pag itong taong to, itong liderato natin ay pinapabor ang China at ang mga Chino kumpara sa mga Pilipino,
tama pa ba yun? Kung pumapanig siya sa mga dayuhan kumpara sa kababayan natin tulad mo, tulad nating lahat, tama pa ba yun? Yun yung kailangan mong isipin. At isipin natin, tama si Ronald dito, ano bang kinabukasan na gusto natin? Dahil sobrang gusto ko magmura eh. Sa sobrang lala ng korupsyon, nakakainis eh. Tama. At dahil to sa mga maling pagboboto natin, sa paulit-ulit natin binabalik itong mga korap na to. Tapos ayaw pa nyo ng accountability, ayaw nyo ng transparency, gusto nyo ng confidentiality. At talagang mabubudol tayo nito. Tapos sa amin kagalit. Yun lang, baka mali yung binabanata nila at mali yung yung galit kung saan nakatingin, kung saan nila dinedirect yung galit nila. Kasi saan mo talaga dapat dinadala yung galit mo? Sa mga tarantadong mga korap na yan na nandiyan dyan na makapangyarihan. Kami ay nagsasalita lang para magising tayong lahat. Para makapag-isip tayo. Hindi kita kino-convince. Hindi ko kino-convince mga DDS supporters. Para sa akin, kayo mag-isip kayo kunin yung informasyon at kayo mag-decision kung ano sige nyo ang tama. Pero kami ni Ronald, wala naman tayo sa posisyon ng kapangyarihan eh. Hindi pa tayo nakikinabang dito eh, di ba? Hindi pa nga tayo alam mo, kung makinabangan na tayo, sa totoo lang, di okay pa. Kung gusto nyo, yung mga DDS supporters, kung gusto nyo, magpadala kayo ng pera sa amin. China, maraming pinapadala. Hindi ko tatanggapin. Diba? Ayan, Ronald, sabi ko sa'yo China, kung magpadala pera, hindi ko tatanggapin yan. Ganun kasimple At yun ang pinagkaiba. Yun ang kailangan natin. Papunta tayo ng Holy Week. Sino Sino ba ang nagmura sa Diyos? Tinawag na stupido ang Diyos. Sino ba ang nag-PI sa Papa? Yep. Sino ba ang nagpapapatay sa isang kardinal? No? Sa isang kardinal, sa isang obispo. No? Sino yan? No? Sino yung nag-joke about rape? 'Di ba? Sino ba 'yan? At sino yung nagsasabi na pupunta siya sa pupunta siya sa impyerno? Isasama daw niya lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Yan? Magama. Walang pangalan. Magama 'yon. Tama diba? ba 'yun? Sino ba yung nagsabi lahat niyan? Ikaw ba? Ako ba? Hindi. No? Kaya banatan niyo yung aming itsura. Pero pakinggan niyo yung aming sinasabi. 'Yun lang naman eh. Yan. Okay, so sa mga viewers natin, sana may natutunan na naman tayo sa episode na to. At ikalat natin to at sa mga supporters natin na Duterte supporters din. Yes. Maniwala ka sa akin, Ronald. Marami tayong supporters sa Duterte supporters. Marami tayong fans na Duterte supporters na tuwang-tuwa sila na minumura tayo linggo-linggo. At nagpapasalamat din kami sa inyo kasi alam mo, para sa akin, the fact na nakikinig kayo, that's a good start. Meron tayong pwedeng pagkasunduan dito. Okay? So with that guys, unang-una Ronald, bago tayo matapos, banggitin ko lang, nakita niyo yung mga mugs. Congrats sa nag-design nito. In-email ko na. Hindi lang sumasagot pa. Sana mapanood niya to. Magagalit yung bumabanat sa akin dito. Napangit. Dahil hindi ako pangit dito. Si Kristan, walang bumabanat na pangit yan. No? Ronald, ang cute mo nga dito. Napaka-lovable ko rito. No? Diba? Maraming magagalit dito. Diba? Ang cute Nakaka-cute diba? Toast. Congrats sa Heckle and Jive at magpapagawa ko ng Ronald, mga t-shirts din. Naku, lalo na maraming magagalit. At saka hindi lang yun. Susubukan natin gumawa ng roadshow para sa Heckle and Jive. Para sa mga viewers natin, para mapanood nyo to live. Babanggitin na lang namin yan siguro. May inggit si Kwan dyan, si Christian Esguerra, at saka si Richard Zaydarian. Wala silang ganyan eh. Wala silang mug. Wala. Si Christian. Facts first. Wala kami magkasama, di ba? Ay, oo nga. No. Ayaw niya makasama ang pangit eh. Ayaw niya na makasama yung mas magandang lalaki sa kanya, di ba? Hindi, para sa akin, alam mo para sa akin kasi ito importante. Magkakasama yung mga nagme-make sense. Di ba? Di ba? Sige. Kakanta pa tayo uli? Ayoko na. Magno at saka Christian Esguerra. Ayoko na. Sinabi ko kay Shelo, nabudol mo na ako sa pagkakakanta. Hindi ko na uulitin talaga yun. Hiyang-hiya ako nun. Mas nahiya ako nung pinakinggan ko. Gumaganda na lang ako eh. So, but anyway, sa mga viewers, sulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa baba. And please make sure to consider na maging paid member ng aking YouTube channel. At Ronald Llamas, salamat sa'yo. At sa mga viewers natin, magkita tayo sa susunod na episode dito sa Heckle and Jive. Maraming salamat.